Maganda at mapagpala pong umaga sa lahat po ng nakakasumpong, sa lahat po ng nakakapanood at makarinig ng misaheng ito ng Diyos sa umagang ito. Dalangin ko po na kayo po din ay hipuin ng Diyos at ishare po ninyo ang salitang ito upang tayo makatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita na galing po sa ating Panginoon. Ako po'y naniniwala na kapag ito po'y ating ibinahagi sa iba, ay ito po ay pagpapalain kayo ng lubos sa ating buhay. Dalangin ko din po na kayo po na nakasusumpong ng gawain ito ay matuto din po sumamba, magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! So ang ating po pag-aaralan sa umagang pong ito ay hanguin po natin sa aklat ng Juan. John chapter 13 verse 31 hanggang sa mga sumusunod na talata. Kung kayo po ay may Biblia, napakahalaga po na ating pong subaybayan ang ating pong pag-aaralan. Napakahalaga po ng mensahe ng Diyos sa ating buhay. At ako po'y naniniwala, ito po ang makapagdadalat sa atin sa buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay mananalig at mananampalataya. Ito po ang sabi niya, pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayoy mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag na din ang karangalan ng Diyos sa pamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama, hahanapin ninyo ako, ngunit sinabi ko sa inyo ngayon na sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa pamumunan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Hallelujah! Panginoon, salamat o Diyos sa mensahe mong ito sa umagang ito. Dito po namin makikilala ang aming sarili at may padadama ang aming pag-ibig sa aming kapwa-tao. Salamat, Panginoon, sa iyong ipinagkatiwala sa amin, sa iyong inihabilin sa amin. Ngayon, Panginoon, mayroon na kaming pamantayan kung paano kami magmahal, kung paano kami umibig sa aming kapwa-tao. Salamat, Panginoon. Nawa o Diyos, sa aking pong pagtayong ito, mahayag ang iyong kadakilaan, ang iyong kalwalhatian, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong kakaiba na pangalan. Oh, hallelujah! Glory to God. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Glory to God. Pwede na kayong magsiupo. Hallelujah. Glory to God. So ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay ating pong pamagatan na Christian love. So sa Tagalog ay maka-Kristyanong pag-ibig. Ang sabi doon, paano ba natin ipadadama ang pag-ibig na maka-Kristiyano na ibinigay ng Diyos sa atin? Ang sabi po doon sa ating binasa, ito po ang sabi, pagkaalis si Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag na din ang karangalan ng Diyos sa pamagitan niya. Si Judas Iscariote po ay, siya po ang nakatakda na magkakanulo sa ating Panginoong Hesus. Para siya po ay mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tao. Si Judas Iscariote po ay, siya po ay isa sa mga apostol na tinawag ng Diyos. Subalit kakaiba pong papel ang ginampanan niya noong kanyang kapanahunan. Sabi ng Panginoon ay, mabuti pa ay hindi na naisilang si Judas sapagkat siya po ang magkakanulo sa kanya.
At sinabi din po na ating Panginoong Jesucristo na ang sasapitin ni Judas Iscariote ay talaga namang kahindik-hindik o pababang kakaiba sapagkat matapos ay ipagkanulo ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nagpakamatay dahil siya po ay hindi niya akalain na gano'n ang kasasapitan ng kanyang ginawa. Iyan po ang naging papel ni Judas Iscariote. At si Kristo na ay namatay sa kanyang physical na katawan, doon nahayag na ang Panginoon pa lang ito na nagkatawang tao ay siyang Diyos na totoo, anak ng Diyos na totoo, at siya magliligtas sa mga tao sa lahat na nananalig at mananalig pa sa ating Panginoon Kristo. Oh, hallelujah! Na si Kristo po ay mamatay, nahayag po ang lahat na matagal lang inilihim ng Diyos sa mga tao. Nung si Kristo ay nagkatawang tao, mga kapatid, marami po mga talinhaga ang kanyang ginamit sapagkat hindi pa po siya pwedeng maghayag ng hayagan sa mga tao sapagkat hindi pa po panahon para siya ay mamatay sa physical. Ang lahat po ay nakaplano. Ang lahat po ay ginawa ng Diyos upang hindi mapunyag agad ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa mga tao. Kaya gumamit siya ng mga iba't ibang klase ng talinhaga. May mga pananalita siya na lagi niya sinasabi niya na ako ang daan at ang katotohanan. Walang makapupunta sa ama kundi sa pamagitan ko. Kung mapapansin po natin, kung ibabatay natin sa literal, hindi naman po pwede si Kristo ang maging daan, literally o physically, kundi siya po ay daan ng ating pananampalataya para ikaw at ako ay makarating sa Ama na ating Ama sa ating Spirit. Oh, hallelujah! Glory to God! Ay sinasabi lagi niya noon sa kanyang mga talinhaga, ako ang tinapay ng buhay. Ay sino man kumain sa akin ay magkakaroon ng buhay. Ano po ang tinutukoy niya doon? Hindi po siya literal na tinapay, kundi siya po ay tinapay ng buhay. Walang iba, kundi ang kanyang salita. At ang salita niya ay siya mismo sa Jesucristo. Hallelujah! Napakarami pong talinhaga ang kanyang sinabi na hindi po ganap na maulawaan ng tao noon. At nung siya po ay mamatay sa krus, nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin. Doon, mga kapatid, nalaman ng lahat ng tao, lahat na kanya sinabi ay katotohanan at siya ang katotohanan sa ating buhay. Hallelujah! Nalaman ng mga tao na kanyang lang pinako sa krus ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas. At kaya naman naganap ang mga bagay na yun para mangyari ang plano at napakagandang plano ng Diyos sa buhay ng tao. Hallelujah! Diyan lamang po nabuking. At anong sabi po doon? Noong una hindi po alam ng mga tao na siya talaga ang Diyos. Na siya talaga ang Diyos na nagkatawang tao. Subalit, dumating ang panahon na pagkatapos siya mamatay, doon nalaman ng tao na siya pala ay Diyos na totoo, larawan ng Diyos na totoo, sinag ng Diyos na totoo, at siya ang Diyos na totoo. Palakpakan ng Panginoon. Kaya ano sabi po doon? Ngayon mahayag na ang anak ng tao at mahayag na rin ang Ama sa pamagitan niya. Ano sabi po doon sa kanyang mga lagad? Ang sabi doon, si Kristo po ay, noong panahon yun, ay nagpapaalam na sa kanyang minamahal na mga alagad. Yung tinatawag nga po doon, yung Jesus Christ, farewell to the apostle. Siya po ay nagpapaalam na sa kanyang mga alagad. At alam po ninyo, marahil ito'y naranasan na ninyo sa inyong mga magulang, sa inyong mga mahal sa buhay, na kapag aalis na
o alis na ang inyong mga mahal sa buhay papunta sa kabilang buhay. Tinatawag po niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mahal sa buhay upang magpaalam, upang magsalita ng mga bagay na matagal na niyang inilihim sa kanyang mga mahal sa buhay. Sinasabi na niya ang lahat-lahat, inihahabili na niya ang lahat-lahat, nagpapahiwatig na siya ay aalis na. Hallelujah! Ganyan po ang tao kapag siya ay mamamatay na, lalo na kung isang tao ay namatay na matagal sa higaan ng karamdaman. Ang tao pong ito ay nalalaman niya na siya ay kukunin na ng Diyos at siya po ay nagpapaalam na sa kanyang mga mahal sa buhay. Upang ihabilin, dapat ihabilin. Ang Diyos po ito na aking nakilala at inyong ipinakikilala ko sa inyo at makikilala ninyo. Siya po, mga kapatid, bago siya umalis, siya po ay naghabilin ang pinakamahalagang habilin. Hindi po kayamanan na sanlibutan, hindi po material na bagay, hindi po ginto, hindi diamante, hindi pila, kundi ang inihabilin niya sa mga lagab, mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Hallelujah! Glory to God! Ito po ang sabi niya, sa isang tao aalis na, lahat ng kayamanan kung siya ay may kayamanan, inihahabili niya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mahal sa buhay. Dahil sila ang tagapagmana ng kayamanan niyo. Subalit ikaw ako, kapatid, na si Kristo ay nagpaalam sa kanyang mga apostol. Hindi lamang sa mga apostol siya nagsalita ng ganito, kundi pati sa iyo at sa akin, iniwan niya ang salitang mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Hallelujah! Glory to God! Ito po napakahalaga na iniwan ng Diyos sa atin. Sabi ko nga po, kapag wala ang isang tao ng ganito, hindi siya makapapasok sa langit. Hallelujah! Glory to God! Kaya ano sabi doon? Ano sabi po ng Panginoon sa mga alagad? Ang sabi niya doon sa ating binasa. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko sa mga Hudyo. Ano ba yung mga sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo noon na hindi na nila kay Kristo? Ano ang kanya sinabi? Mababasa natin doon sa John chapter 8 verse 21. Ano po ang sabi doon? Ito po ang sabi na ating Panginoon sa Kristo. Muli sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Ito po yung sabi ng Panginoon sa mga Hudyo na hindi naniniwala sa Kanya. At ito din po ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, sa ating lahat. Ang sabi po doon, bakit sinabi ng ating Panginoon ang pananaligatang yun? Sapagkat ang mga Hudyong yun, imbes na maniwala at manampalataya kay Kristo, ang kamalian ng ating Panginoon ang hinahanap, hindi ang katotohanan na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah! Kaya po hindi po sila makapupunta doon dahil sa kanilang kasalanan. Subalit, kakaiba po ang sabi po dito, ang sabi po doon, bakit sinabi ito sa harap ng mga apostol? Dahil ba ang mga apostol din ay makasalanan? Dahil ba tayo ay makasalanan din kung tayo kukumpara ngayon sa tagasunod ni Kristo? Hindi po. Sapagkat sinabi po doon sa verse 36, doon sa baba ng ating topic, nagtanong si Pedro, saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro, sumagot sa Jesus, sa paparunan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Anong ibig pong sabihin ng ating Panginoon sa mga alagad? Noong panahong yun, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, hindi pa kayo makapupunta ngayon doon sapagkat
mayroon pa kayong misyon sa lupa para ihayag ang salita ng Diyos. Hello? Amen. Yun ang dahilan. Kaya sabi na kayo, sa papawala ko, hindi kayo makapupunta. Ang dahilan sa mga alagad noon, hindi pa sila susunod doon. Pero sabi ng Panginoon doon, paparon tayong lahat na nananampalataya sa Kanya pagkatapos ng ating misyon dito sa lupa. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Ano sabi po doon? Ang sabi po ng Panginoon, bago siya, pagkatapos siya magpaalam sa ating sa mga apostol, isang bagong utos ang ibinibigay ko. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Napakahalaga po ito sapagkat kung mapapansin po natin dito, 2 times na sinabi ng ating Panginoon ang bagay na yun. Ang sabi po dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Sabihin mo, mag-ibigan kayo. Mag-ibigan kayo. Napakahalaga. Kapag ikaw ay may tinatawag, di ba minsan inuulit natin ang ating pagtawag sa Kanya? Hello? Amen. Halimbawa, may ginagawa ka. Sabihin, halimbawa, Joshua. Pag hindi pa tumugon, tatawagin muli, Joshua. Diba? Ganon tayo. Ang Diyos ganon din. Bakit inuulit-ulit niya isang bagay? Sapagkat ito'y napakahalaga. Nang tawagin si Moises, ano sabi niya? Moises. Nang tawagin si propeta, hindi si Elias. Yung isa, yung tawag dito, yung panahon Jeremiah. hindi si Jeremiah. Halimbawa, ito na lang. Nang tawagin niya si Pablo. Saulo. Bakit mo ako inuus? Si Simon din. Diba? Kapag ay isang bagay, lagi inulit ang Diyos, napakahalaga nun. Kapag ay isang lalaki ay nagsabi sa isang babae na, alam mo ba, mahal na mahal kita. Pababa, iba ang dating. Diba? Iba ang dating, diba? Kisa doon sasabihin, alam mo ba, mahal kita? Parang walang dating eh. Diba? Kapag inulit-ulit mo yung isang bagay ng 2 beses, kahit ikaw na nakikinig, napakasarap. Diba? Si Eli, yung panahon ni Eli. Diba? Sino yung tinatawag ng panahon ni Eli? Si Eliseo. Hindi si Eliseo yun. Di ba yung Bata pa yun. bata pa siya. Diba? Natin mo nang balikan yun. Kaya sabi doon, inulit niya eh. Eliseo. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Isang bagong utos ay binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo. Gayon din naman, yan, mag-ibigan kayo. Diba? Si Samuel, palakpakan ng malakas ang Diyos. Hallelujah. Si Samuel, nung panahon ni Eli, tinatawag siya. Diba? Now, ang sabi doon, bakit bagong utos? Sabi, bakit bagong utos? Diba? Kasi may luma. Hindi naman kayo nag-aaral ng ano eh. Ano yung pinag-aaralan mo doon sa module mo, sa Diba? Bago eh. Hindi, yung isa yung sinasagot natin. May subject ka na parang filosofiya na nga yun. Diba? Bakit may bagong utos? Kasi
May luma. May luma. Kasi kung wala luma, walang. Bago. Palakpakan natin malakas ang Diyos. Now, John chapter 1 verse 17. Ano po ang sabi doon? Ito po ang pagkakasabi, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Palakpakan natin malakas. Ang 10 utos ay dumating sa pamagitan ni Moises na nakaukit sa bato. Tama ba? Amen. At hindi ito maunawaan ng tao noong panahon yun. Kahit 10 na lang yung kanilang pag-aaralan, hindi nila maunawaan. Napakahirap unawain. Diba? Kaya sabi doon, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Noong panahon ni Moises, utos yun, utos. Pero nung nagkatawan, tao ating Panginoong Kristo, yung utos na yun, na ibinigay ng Diyos, si Kristo mismo ang gumanap ng kanyang iniuutos. Amen. Pag nagtrabaho kayo sa isang company, kalimitan, ang nasusunod doon, yung boss mo. Yung supervisor nyo. Sila utos. Minsan di naman gumagawa. Diba? Minsan pagagalitan ka pa. Minsan mumurahin ka pa. Pagbibigyan ka pa ng masama. Utos lang ang utos sila. Subalit ang Diyos na ito, hindi lang sila nag-utos. Kakaiba siya. Nag-utos siya sa mga tao, pero siya din ang gumawa. Hello? Ano sabi doon? Matthew chapter 5 verse 17. Ano sabi niya? Napakaliwanag po na sinabi ng Diyos. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyong. Palakpakan natin malakas. Kaya ano sinasabi doon sa ating binasa? Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Binigyan tayo ng Diyos na isang napakagandang pamantayan, napakagandang guide para talaga matuto tayong magmahal at umibig sa ating kapwa-tao. Tama ba? Amen. Napakaliwanag ang sinabi niyan. Si Kristo mula sa langit, nanaog siya. Para yung kanyang mga inuutos noon na hindi maunawaan ng tao. Kanyang ganapan. Ang sabi doon, kanyang ipaliwanag. Ano ba talaga ang tunay na pag-ibig? Minsan, hindi natin maunawaan kung ano ba talaga ang pag-ibig. Kasi, kung bakit hindi natin maunawaan, mga kapatid, kayo mga nakikinig, bakit lagi sinasabi natin na minsan hindi natin maunawaan ang pag-ibig? Samantalang ang pag-ibig ay nakasulat sa Biblia. Ang tunay na pag-ibig ay mababasa mo at ang paliwanag ito sa Biblia. Minsan, sasabihin natin, hindi natin kaya ipaliwanag ang pag-ibig. Tama. Kapag hindi natin nagagawa at hindi natin alam ang pag-ibig, hindi natin kaya ipaliwanag. Subalit, kung ang pag-ibig ito ay galing sa Diyos, may paliliwanag mo ito sapagkat ikaw at ako ay sasamahan ng Diyos na ito. Hindi natin kayang ipaliwanag ang pag-ibig ng Diyos, ang lahat ng kabuhan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay labi pa, sobra pa sa mundong ito. Hindi natin kaya ipaliwanag yun. Pero kaya nating ipaliwanag ang pag-ibig ng tao sa tulong ng ating Diyos. Now, ano sabi doon? Ginanapan niya para maunawaan ng tao. Ano ba talaga ang pag-ibig? Kasi may dalawang klase ng pag-ibig na
aking pong nasumpungan sa Biblia. Unang pag-ibig, na ating pag-aaralan yung tinatawag na makasanlibutang pag-ibig. O makamundong pag-ibig. At dito, marami napapahamak ang tao. Hallelujah! Ikalawa, ang sabi doon, maka-Kristiyano pag-ibig o maka-Diyos na pag-ibig. Paliliwanag po yan sa atin ngayon. Ang sabi po doon, para maunawaan ng tao ang pag-ibig, si Kristo na muna ang umibig sa iyo at sa akin. Hello! Siya na muna. Hindi ikaw ang unang umibig sa Diyos. Ikaw, ako, nasa sinapupunan pa lang ng iyong nanay, inibig na tayo at minahal na tayo ng Diyos. Hallelujah! Now, dalawa klase ng pag-ibig dito sa sanlibutan. Una, makasanlibutang pag-ibig o makamundong pag-ibig. Ano ba yun? Yan. Ito mapanganib, mapanganib. Mapanganib ito pag nandito tayo sa pag-ibig ito. Listen, kayong nakikinig, kayong nakasusumpong ng gawain ito. Ang pag-ibig ito hindi po makapagdadala sa atin sa langit. Tandaan po natin ito. Ang sabi ito, the love of material things. Yung pag-ibig natin sa mga material na bagay, hindi po yan sa Diyos. Kapag tayo nagmamalamot sa iba, ibig sabihin yan, hindi tayo umiibig sa iba. Kung mayroon naman tayo mga bagay na dapat itulong, hindi tayo nakakatulong, sinasabili natin ng biyaya. Hindi po pag-ibig yan. 1 John chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan, sapagkat ang umiibig sa sanlibutan o sa mga bagay na sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Hallelujah! Hindi po masamang mahalin mo yung mga bagay na ibinigay ng Diyos. Minsan nakakalungkot. Mas mahal pa natin ang asong alaga kisa sa tao na nilikha ng Diyos na kanyang kawaris. Yung aso, dinadamitan natin. Binibili na masarap na pagkain. Katabi natin sa pagtulog. Kinakausap natin. Subalit, nagawa na ba natin sa ating kapwa? Na ating damitan ang ating kapwa? Bigyan ng pagkain. Kausapin ko anong problema. Hindi ba? Minsan hindi. Kaya sabi doon, dapat po natin iwasan na ibigin natin ang mga bagay na higit sa Diyos ang narito sa sanlibutan. Hallelujah! Another example, the love of money. Ang sobrang pagmamahal sa kayamanan, sa pera, sa mga bagay na nasa atin. Sobrang pagmamahal sa kapangyarihan. Hindi po galing yan sa Diyos. Galing po yan sa kalaban. At hindi po ito makapaghahatid sa atin doon sa harapan ng ating amang nasa langit. Ano po sabi po doon ng 1 Timothy chapter 6 verse 10? Napakaliwanag po na sinabi ng Diyos na kapag tayo sobrang magmahal sa kayamanan o sa lapi o anong bagay na narito sa lupa, ano sabi doon? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamay ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Napakaliwanag po na sinabi yan sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamala sa salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Kaya napakahirap po palang mahalin ng kayamanan, ng salapi, ng kapangyarihan. Ano pa? Another example, bawal na relasyon
sa kapwa-tao. Ano po ba yung mga bawal na relasyon sa kapwa-tao? Babae sa babae, nagsasama na para mag-asawa. Lalaki sa lalaki, nagsasama na para mag-asawa. May asawa na, naghahanap pa ng iba. May asawa na, nakikialam pa sa iba. Bawal na relasyon. Ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 26 to 27. Hallelujah. Ano po ang sabi dito? Roma chapter 1 verse 26. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mga halay na pita. Ayaw na makipagtalit ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginagawa ng mga lalaki. Ayaw na makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki lang sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito ay nakakahiya, kaya't hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Palakpakan na malaki. Palakpakan na malakas na. Maling relasyon. Sa ating paligid, madami tayong mapapansin. Hindi po masama ang maging ikaw ay bakla, ikaw ay tumboy, o ano ka pa man. Hindi masama na kayo'y magsama. Kung sino man ang nagugustuhan mo, ang masama ay gawin mo yung ginagawa na isang tunay na mag-asawa na kinasal sa harapan ng Diyos na buhay. Hallelujah! Palakpakan na malakas ang Diyos. Maling na relasyon. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Ito pa isang patunay. Ano po ang sabi dito? Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa, lalaki o kapwa babae. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano sabi po doon, 1 Corinthians chapter 6 verse 9, hindi ba ninyo alam na makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyo dayain ang inyong sarili. Ang malakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, maglalasing, manlalait o mandaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Maling relasyon. Sabihin mo nga, maling relasyon. Maling relasyon. Sa mag-asawa. Kahit sabihin mo ikaw ay hiwalay na sa iyong asawa kung siya'y pinakasalan natin. Hindi dapat tayo makipagrelasyon sa iba habang nabubuhay ang dati nating naging asawa. Hindi makatuwiran ang mga bagay na yan sa harapan ng Diyos. Sapagkat, lalo na kayo mga kabataan na nagbabalak mag-asawa, ito tatandaan ninyo, kapag pinasok ninyo yung bagay na yan, dapat sigurado kayo. Dapat hiningin ninyo sa Diyos yan. Kapag ibinigay ng Diyos yan, hindi dapat ninyo iwanan yan habang nabubuhay. Hallelujah! Hebrews chapter 13 verse 4. Hebrews chapter 13 verse 4. Ano sabi doon? Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at ang mga nangangalunya. Napakaliwanag po sinabi yan. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Kaya pagka may asawa na, doon na lang nakatali ang buhay mo tungkol sa isang relasyong masilan sa ating buhay. Hindi ka na makalalabas doon. Hindi magkaanak, iiwan mo na. Hindi pangit pa lang ugali, iiwan mo na. Hahanap ka na ng iba.
Baka kaya yung pag-aasawa, pag pinasok mo yan, napakaselan yan. Sasabihin natin, ay mahal namin na isa't isa eh. Oo, tama. Hindi naman masama magmahal eh, pero nasa tama ba ang pagmamahal? Hallelujah. Ano pa yung makasalibutang pag-ibig? Minamahal lamang natin na isang tao kapag tayo ay may napupugat. May kapalit. Laging ganun tayo. Minamahal lamang natin ang isang tao kapag siya ay maganda pa. Pag pumangit na, hindi na. Minamahal lamang natin ang isang tao sapagkat may kondisyon ang pagmamahal natin sa kanya. Sasabihin natin, minahal kita sapagkat ang ganda-ganda ng mata mo. Dumating ang panahon, yung mata niya, pumangit na. Diba? Hindi ganun. Ano sabi ng Matthew chapter 5, verse 46? Napakaliwalag po sinabi dyan. Ano sabi dyan? Basahin mo nga. 46. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpalang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? Yan. Ang pag-ibig kasi natin sa mundong ito, lagi may kapalit. Wala pinagkaiba doon sa isang lalaki ng liligaw. Siyempre, di ba? Kapag ginusto mo isang babae, niligawan mo, siyempre umaasa ka na sasagutin ka. Di ba? Ay, paano kung hindi ka sinagot ngayon? Papakamatay ka na. Di ba? Amya yun. Namasabi doon, kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? Ano ba yung mga publikano? Yung mga publikano nung panahon ni Kristo noon, itinuturing ng mga Hudyo na mga makasalanan dahil hindi sila kabilang sa kanilang lahi. Di ba? Eh kung yung makasalanan nga, umiibig din di ba? Kaya sabi doon, dapat ang pag-ibig natin sa ating kapwa, yung tinatawag na, ano yun? Kaya kanta natin. Reckless love. Reckless love. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang pakundangan. Hindi naman yung pakundangan na talagang parang susuot. Hindi yun. Yung parang wala siyang limitasyon. Naunawaan mo siya lagi. Yan. Sabi doon, ano pa natin example? Ano ba yung makasalibutang pag-ibig o yung makamundong pag-ibig? Yung labis-labis na ikaw ay magmahal sa iyong kapwa? Hello? Amen. Ay samantalang may limitasyon ng pag-ibig ng tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pag lumapis ka doon, kasalanan yun. Kaya maraming mga tao, pag nanligaw, nabasted, nabigo, ano ginagawa? Nagbibikti, nagpapakamatay. Dahil akala nila, yun na lang ang babae sa balat ng lupa. Labis-labis kasi magmahal. Diba? Huwag labis. Lalo na kapag hindi ka pa handa sa pagpapamilya. Pag nagmahal ka, 60% lang. Magtira ka ng 40 para makarecover ka. Pag nabigo ka. Para makamubong ka, kinakailangan kung pwede 50-50. Sabi mo nga 50-50. 50-50. Huwag mo ibibigay ng todo-todo. May kanta nga na, ano sabi doon isang kanta na ating napapakinggan? Ako'y may natutunan sa aking karanasan, mali ang magmahal agad ng lubusan. Di ba sabi doon? Pigilan ang sarili kung kailangan upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Di ba? Huwag lapis-lapis.
Kaya ang pag-ibig talaga ay kung pupwede lang eh. Kahit sa asawa mo, kahit sa anak mo, huwag mo pakakalabisan. Kasi lahat yan, pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos yan. Pag nawalang bigla, ay napakasakit niya, Kuya Edie. Napakasakit. Kaya kinakailangan, kung pwede, 50-50, 60, para makarecover. Bigay mo lang yung kaya mo lang. Huwag naman buong buhay mo, ibigay mo na. Hello, kayo nakikinig dyan. Maraming salamat sa Diyos. Kaya minsan hindi natin maipaliwalag ang damdamin natin kung ano ba talagang pag-ibig ito. Kasi hindi natin nalalaman ang ating ginagawa. Hindi natin alam kung pag-ibig pa ba yun o hindi. Diba? Ano sabi po doon? Napakaliwalag po na sinabi dito na sabi doon. Ephesians chapter 4, verse 20 and 24. Sa mga binanggit ko na makamundong pag-ibig, makasalibot ang pag-ibig, ano sabi po doon? Ephesians chapter 4, verse 20 and 24. Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Basa! Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan nyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ay, napakalino niyan. Ang sabi doon, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talaga pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan kay Kristo, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Palakpakan natin malakas ang Diyos. Hallelujah! Alam po ninyo yung makamundong pag-ibig, hindi po yan makapag-ahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Now, ikalwa. Ito na. Ang sabi doon sa ating pinasa, kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Napakahalaga ng salitang yun. Napakahalaga. Sapagkat sabi ko nga po, ito yung the K. Alam mo ano sa Tagalog yung K? K. Susi. Ki. Diba? At ito din yung gate. Gate pass. Pasaan? Papunta sa langit. Ang sabi doon, ikalwa, maka-Kristiyanong pag-ibig o yung maka-Diyos ang pag-ibig. Ito na yung tinatawag the definition of love is 1 Corinthians chapter 13 verse 4 hanggang 7. Bakit na ipaliwalag ito ni Pablo? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga upang hanggang wakas. Nagtsatsaga hanggang wakas. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4 hanggang sa 7, ang pag-ibig ay matyaga. Sabi mo nga matyaga. Matyaga. At magandang loob. Hindi na naghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Kapag ang isang lalaki talagang nagmahal sa isang babae,
Talagang tsatsagain niya yan. Tsatsagain niya yan. Kahit napakahirap na sitwasyon, gagawin niya yun. Kahit nasabihin mo na, ikaw ay takot sa dilim, dahil ikaw ay panlawin, magkakaroon ka ng lakas ng loob upang sagupain mo ang dilim. Makita mo lamang at makausap mo lang ang iyong nililigawan. Bakit ko po nasabi? Kasi kawanasan ko yan eh. Kaya napakaganda ng kawanasan eh. Inawanasan mo mismo. Di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Na kinaliligaw kay mama mo, talaga namang nawanasan ko maglakad yan, palabas. Wala sasakyan. Sa bagay, sanay naman ako dahil ako'y lumaki sa bundok. Sanay ako sa lumakad sa dilim, sa gubat, at doon sa mga ilog. Gayon pa man, nagamit ko yun dahil sa pagmamahal, dahil sa pag-ibig. Kahit na ikaw ay medyo, tawag dito, binabaliwala, kahit na ikaw ay binabaliwala ng nililigawan mo, para ka pa din aso, sunod na sunod. Kasi nagmamahal ka. Nagtsatsaga ka. Kahit ikaw ay binabasted, paminsan-minsan, okay lang. Kasi ang katuwiran ko noon kapag ako binabasted, ang sinasabi ko, habang binata ako, hindi ako nawawala ng pag-asa, baka ikaw pa rin ang kapalaran ko. Diba? Nagkatotoo. Anong dahilan? Dahil nagtyaga ako. Palakpakan ng malakas ng Diyos. Ano sabi doon? Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob. Hindi na naghili, hindi nagmamapuri, o hindi nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ayan. Hindi makasawili. Ano ibig sabihin nito? Hindi na sinasawili yung biyaya. Kung siya ay marunong magpahayag ng salita ng Diyos, ito ay kanyang ginagawa. Kahit ano sabihin ng tao, hindi siya natatakot sapagkat alam niya, bilib siya sa Diyos at bilib siya sa sarili niya na siya din ay may kaloob na galing sa Diyos. Kasi pag hindi ka bilib sa Diyos at hindi ka bilib sa sarili mo, hindi mo kayang gawin ang pinagagawa ng Diyos. Diba? Sasabihin na iba, di ba yung mga apostol sugo ng Diyos? Yes! Si Kristo sinugo na Ama? Yes! O sino nagsugo sa iyo? Ito sasabihin ko sa inyo. Ang nagsugo sa akin ay hindi tao. Ang salita ng Diyos. Hello? Amen. Palakpakan na malakas ng Diyos. Diba? Kaya sabi doon, mga kapatid, ang sabi doon, sa ating binabasa, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasawili, hindi magagalitin. Minsan dito tayo bumabagsak eh. Kaunting bagay lang, nagagalit ka na. May hinahanap ka lang, nagagalit ka na. Nawala lamang yung mga bagay na maliit na bagay sa iyo. Nagalit ka na. Ang sabi doon, pag-ibig ay hindi magagalitin. Ang sabi doon, hindi mapagtanim sa kapwa. Ay ibig sabihin nun, may mga tao na kapag ka siya inaway o nagkaroon siya ng kaaway o halimbawa kaibigan yung matalik, inaway siya. Ano sasabihin niya? Kahit magpantay ng aking pa, kailangan di po siya patatawagin. Nagtatanim. Ang sabi doon, hindi mapagtanim. Siya sabi nga ng Biblia na hindi po masama magalit. Hindi po masama. Kahit si Kristo na nagkatawang tao, nagalit siya. Pero ang galit ay dapat, bago lumubog ang araw, alisin natin sa ating puso at isip. Hello? Amen. Huwag natin itanim sa atin. Dahil pag tinanim natin yan sa puso natin, sa ating isip, tayo din ang mahihirapan. Walang peace. Di ba may kanta din noon na, at ikaw ang siyang kawawa. Di ba? May naaano kong kantang ganyan nun eh.
Ano sabi doon? Hindi ito ikinatutuwang gawang masama. Yung iba tuwan-tuwa pa na nang-aabuso sila ng kapwa. Tuwan-tuwa pa kapag gumagawa ng masama. Diba? Kaya sabi doon, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Kaya kapag yung isang tao ay nagmamahal sa Diyos, sa kanyang kapwa, pag nakaminig siya ng salita ng Diyos, natutuwa siya, nagagalak siya. Diba? Anong dahilan? Sapagkat yung kanyang espiritu, yung kanyang kaluluwa, ay nakakakain ng salita ng Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Ikaw nung yan, di ba? Pag ikay nakatikim na isang pagkain napakasarap, di ba, nun mo lang natikman, di ba? Di ba ikaw natutuwa ka? Nasasabi mo, wow, ang sarap nun. Di ba? Para gusto mong ulit-ulitin pa. Siyempre, ikaw naman nahihiya ka. Kaya isipin mo lang, makapagluto na lang kaya anong ganun din? Paano kaya yun? Ganun din po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay pagka napakinggan mo, tawag dito, inilagay mo sa isip mo, sa puso mo, pinagnilayan mo, yung mga sinasabi ng Biblia, yung mga sinasabi ng mga nangangaral, talaga namang nakakagala, nakakatuwa, kakaibang kagalakan ang iyong mararanasan. Hello? Amen. Diba? Ang pag-ibig ay mapagbata. Ano ba yung mapagbata? Sa ibang term, sa ibang lingwahe. Mapagbata. Ibig sabihin, mapagtiis. Kung kaya tang wala ka ng pagtitiis, kung makasagot ka ganun na lang Mapagbata, mapagtiis. Ano bang ibig sabihin, Brad? Ako ba ay magtitiis na ako, ginugulpi ng asawa ko? Aba, bakit? Hiningi mo ba sa Diyos yan mag-asawa ka? Talagang pagtitiisan mo yan. Huwag mo ihiwalayan. Diba? Diba talagang nung kayo ay nagkatagpo, talaga namang first. Ang tawag doon, may tawag sila doon Labat first. Nalabat first? Sight. Sight ka? Bakit ngayon? Hindi na, nawala na. Kasi naman, Brad, binubugbog ako ginagawa kang panchimbag Ang galing naman. Panalangin natin sa Diyos yan. Mga ganyan. Mapagbata, mapagtiwala. Ibig sabihin, ang pag-ibig pala ay hindi siluso at silusa. Mapagtiwala. Ito sabi, napakaliwalag May tiwala. May tiwala ka. Hindi aalis lang yung asawa mo, nag-iisip ka na agad lang. Negatibo. May kausap lang na iba, nag-iisip ka na, ano kaya ang pinag-uusapan? Diba? Mapagtiwala. Diba? Ikaw na nakikinig, salamat sa Diyos. Wala ka sa Panginoon. Diba? Mapagtiwala, hindi siya siluso, hindi siya silusa. Yung kaibigan mo, nakakita lang na ibang kausap, nag-iisip pa na agad na ikaw ang pinag-uusapan. Hindi ganun. Napakaliwalag yan. Ang pag-ibig ay mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Wakas. Palakpakan na malakas ang Diyos. Alam po ba ninyo ang pag-ibig ay makapangyarihan sa lahat? Makapangyarihan. Powerful. In English. At alam ninyo, sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 13, verse 13, ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Yung pag-asa, dito lang yun sa lupa mo magagamit. Yung pananampalataya, dito lang yun sa lupa magagamit. Subalit yung sinabi ng Diyos sa pag-ibig sa iyo at sa akin, sa atin lahat, mananatili yun hanggang wakas. Hallelujah! Hanggang sa langit dala natin yun. Yan ang sabi. Yan ang iyong passport. Passport to the heaven.
Pag wala kang passport, hindi ka makakapunta sa ibang bansa. Pag wala kang susi, hindi ka makapapasok pag nasarahan ka ng pintuan. Pag wala kang gate pass, at ikay may pupuntahan doon sa lugar na yon, hindi ka makapapasok. Kung wala kang love. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Hallelujah! Kaya hindi po natin maunawaan ang pag-ibig. Kasi pinagsasama natin yung pag-ibig ng sanlibutan at ang pag-ibig na maka-Diyos. Hindi po pwede magsama yon. Dapat nakahiwala yon. Kaya sabi doon, paano ba natin ipadadama ang pag-ibig ng mga ka-Christian? Paano? Kasi ang mga bagay na ito'y lumipas na. Matagal lang panahon itong ipinahayag. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo maalam magpadama ng pag-ibig. Kaya sabi doon, katulad, number 1, paano ba natin ipadadama ang pag-ibig na maka-Kristiyano sa ating kapwa? Katulad ng pag-ibig natin. Una, katulad ng pag-ibig na sa atin ni Jesucristo. Ano yun? Halimbawa, yung kapitbahay mo, may alagang aso, tumayo sa harap ng bahay mo. Anong gagawin mo ngayon? Aawayin mo ba? O pagsasabihan mo? Sasabihan dapat. O anong gagawin mo? Sasapukin mo ba? Saan ka dyan? Pagkatayin niyo. Di ba? Kung isipin mo, ano sabi doon? Example. Kung may kaaway ka o kaya wala kang namang kaaway, inaaway ka. Wala kang ligtas, ano? Kung wala kang kaaway, inaaway ka, anong gagawin mo ngayon? Sasapukin mo ba siya? Diba? Ano gagawin mo? Sa kanila? Colossus chapter 3 verse 13. Kung may pagkakamali at pagkakasala ng iyong kapwa, anong gagawin mo? Nasaan na? 2:15. Colossus 3:13. 13. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit, ang sabi doon, magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Ito po ang nangyayari minsan sa isang pamilya. Minsan sasabihin natin mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang Diyos, pero yung iyong kapwa-pamilya, minsan hindi natin mamahal-mahal. Kadugo mo na yan. Kadugo na natin yan. Nakagawa lang sa atin na kaunting pagkakamali. Hindi na tayo makapagpatawad. Diba? Napakaliwanag ang sinabi doon. Ang sabi doon, katulad ng pag-ibig ni Jesucristo sa atin. Ano ba yung pag-ibig ni Jesucristo sa atin? Kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit tayo makasalanan, tayo pinatawad ng Diyos sapagkat iyon ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kasama natin yun. Paano ko ba naman mapapatawad yung aking asawa? Naghanap na ng iba. Baka naman may dahilan kaya naghahanap. Ano ang dahilan? Hanapin mo yan. Ikaw lang ang nakakaalam. Paano ko naman mapapatawad yung anak ko? Matapos kong pag-aralin, nag-asawa agad. Anong katugunan mo dyan? Ikaw magulang, ako magulang, unawain mo na sapagkat iyon ang kanyang destination. Destiny. Yun ang kanyang kapalaran. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Kapag hindi natin ginawa yung pagpapatawad, hindi din tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ano sabi ng Biblia?
Kapag nanalangin ka at humingi ng kapatawaran sa Diyos, patawarin mo muna ang nagkasala sa iyo upang patawarin din naman ang pagkakasala. Now, ano pa sabi doon? Ay paano ko naman mapapatawarin yung aking kaibigan? Grabe ang ginawa sa akin. Ha? Walang pa yung pinakamamahal ko, inagaw niya. Ha? Yung asawa ko, inagaw. Di ba? Eh, wala naman tayo talagang may kakatuwiran eh. Ha? Ang sasabihin ng kalaban, huwag kang magpapatawad, talo ka. Dito wala tayong talo. Napakaliwanag ang sinabi ng Biblia ng Romans chapter 12 verse 20. Ano sabi doon? Ang kaaway mo kung nauuhaw, painumin mo. Kung nagugutom, pakainin mo. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapaya siya sa kanyang sarili. Napakaliwanag niyan. Bakit hindi kaya natin magawa ang bagay na yun? Anong dahilan? Dahil ba sa pride? Totoo ba yung pride na yan? Yan ba ay pride na makakain? Fried chicken ba yan? Fried rice ba yan? Ha? Yang pride, mga kapatid, ay hindi galing sa Diyos. Yan ay kataasan ng isang tao. Ang sinasabi ng Diyos, magpakababa kayo katulad ni Kristo. Yan ang kanya sinasabi. Now, sabi doon, napakaliwanag ang sinabi, kung nauuhaw, ha? Painumin. Kaya't kung nagugutom ang inyong kaaway, pakanin mo. Ha? Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon mapapaya siya sa kanyang sarili. Wala tayo palang matatakbuhan talaga. Kung inaaway ka, pakainin mo. Painumin. Ha? Ang masama yan, ikaw ang nang-aaway. Yan ang mahirap. Kaya sabi na napakaliwanag yan. Matthew chapter 5 verse 44 and 45. Chapter 5. Ano sabi po doon? 44. Ngunit ito naman ang sinabi ko, upang kayo'y maging tunay na anak na inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mga masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at makasalanan. Verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Maliwanag yan, tungkulin natin yan. Sabihin mo nga, tungkulin. Tungkulin. Ano sa English yung tungkulin? Responsibilidad. Responsibility. Ay, Espanyol yata yun eh, no? Responsibilidad. Responsibility. Responsibility. English. Mahirap ito, hindi ka maalam mag-English, ano? Talaga namang, hindi na bali, yun lang ang pinagkaloob ng Diyos eh. Salamat sa Diyos, kahit papaano. Kahit Bisaya mag-Tagalog, ang mahalaga, nagpapagamit sa Diyos. Palakpakan, malakas ang Diyos. Diba? Ano sabi ng Romans chapter 13 verse 10? Ha? Ang sabi doon, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Sapagkat ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Kaya kung nagmamahal ka talaga, mahal na mahal mo yung asawa mo, hindi mo yan papalitan. Ano man ang mangyari. Kung mahal mo yung boyfriend mo, girlfriend mo ngayon, huwag ka muna maghanap ng iba. Kung may asawa ka ngayon, huwag ka na maghanap ng iba. Ha? Ang sabi doon, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Ibig sabihin yan, hindi mo pagsasamantalahan ang iyong kapwa. Hindi mo sasamantalahin ang kahinaan ng iyong kapwa. Sapagkat ikaw ay nagmamahal. Ito ang ginawa ni Kristo. Kaya kanya sinabi sa atin, binili sa atin. Ginawa ko na yan, anak. Kaya ikaw naman ngayon, sabihin mo nga sa iyong katabi, ginawa na yan ng Diyos. Ginawa yan ng Diyos.
Ako naman Ako naman at ikaw at ikaw ang gagawa. ang gagawa. Palakpakan malakas ang Panginoon. Ano sabi ng Hebrew chapter 12 verse 14? Magpakabanal kayo at sikapin makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Diyos kapag hindi kayo namuhay ng ganito. Hello? Sikapin makasundo ang kapwa kahit masama ang ugali. Ha? Kahit ang ugali niya ay talaga namang ugaling kakaiba. Di ba? Now, number 2. Malapit na tayong matapos. Kaunting tiyaga na lang. Nandiyan ang biyaya ng Diyos. Amen. Huwag tayong magmagaling sa isa't isa. Ito na papansin ko. Bakit magulo ang mundo? Nagpapaliksahan. Kompetisyon. Nagmamagaling. Hindi dapat yung makita sa atin. Kung tayo talagang Kristiyano, marunong tayo salita ng Diyos, tandaan po natin ang lahat na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, yan po'y pinagkatiwala lang sa atin, hindi talagang atin iyan. Salamat sa Diyos kung magaling ka sa Biblia. Salamat sa Diyos kung yun lang ang pinagkaloob para sa iyo. Huwag natin gamitin ang Biblia. Huwag natin gamitin ang pulpito o ang salita ng Diyos para magtalo tayo sa salita ng Diyos. Bagkus, dapat ang gawin natin, ang salita ng Diyos, ibahagi natin sa abot ng kakayanan at regalo ibinigay ng Diyos sa atin. No? Ano sabi doon? Galatians chapter 6 verse 3 and 4. Wala na bang hindi. Galatians chapter 6 verse 3 and 4. 6. Ano po ang sabi doon? Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya. At huwag nang ihambing iyon sa ginawa ng iba. Yan. Ito kung Kristiyano tayo, may pag-ibig tayo at pagmamahal. Ang sabi doon, kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya. At huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba. Napakaliwanag yan. Pag binalikan natin yung verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong pagay matutupad din yung utos ni Kristo. Imbis na tayo magtalo-talo, magtalo-talo na kung ano-ano relihiyon, mas mabuti pa pagandahin natin ang relasyon natin sa Diyos. Saka na lang tayo magmapuri at magyabang kapag tayo nasa harap na ng Diyos kung talagang tayo karapat-dapat. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat tayo haharap sa hukuman at hahatulan tayo ayon sa ating ginawa at mga sinabi. Palakpakan naman malakas. Huwag tayo magmagaling. Kundi dapat unawain natin yung mga taong ganun lang ay binigay ng karunungan ng Diyos. Kung tayo pinagkalooban ng mas madaming dunong, salamat sa Diyos. Diba? Ephesians chapter 2 verse 4 hanggang 5. Ano sabi doon? Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Palakpakan na malakas ang Panginoon. Huwag na tayong magmagaling. Pare-pareho lang naman tayo sa harapan ng Diyos .
Ang sinasabi ng Biblia, kung anong hinatol natin sa ating kapwa, yung din ang takalang ihahatol sa atin ng Diyos. Sabi ko, ako, simple lang, salamat sa Diyos kahit papaano yung binigay sa akin. Nagagamit ko ngayon. Para akin po maiwang isang napakagandang legacy sa aking mga anak, sa mga taong nakikinig. Yung ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Dahil sabi ko nga, hindi naman sila o hindi sino man nakahanapan ng ganitong kaloob ng Diyos kundi ako kung hindi ko gagamitin. Kaya sabi ko panahon na para magamit ko ito. Sapagkat lagana po ang media, ang tawag dito communication at may pamamaraan naman para magamit. Now, ano sabi po doon? Ito po ang dapat natin tularan. Ito. Palapakan muna ang Panginoon. Filipos chapter 2. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ito muna. Yung verse 4. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Ano ibig sabihin nito? Ang isang taong umiibig sa kanyang kapwa, lagi niyang iniisip ang magiging damdamin ng kanyang kapwa. Ano ibig kong sabihin? Dapat maingat tayo sa ating pagsasalita. Baka mamaya, hindi mo alam, nakakasugat ka na pala ng damdamin ng iyong kapwa. Magi sa pagkilos at sa pananamit, dapat tayo ay maingat. Baka tayo na pala ay pinagmumula ng pagkakasala ng iba. Yun ay hindi na pag-ibig. Ano sabi doon? Dapat lagi natin isinasaalang-alang ang damdamin ng ating kapwa. Lagi natin iisipin yun. Pagka lagi natin iisipin ang bagay na yun, sigurado wala kang makakaaway, wala kang makakagalit, walang magagalit sa iyo. Hindi ka aawayin sapagkat mabuti ang hangarin. Amen? Now, ano sabi doon? Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus na bagamat siya Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bakit ko sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Palakpakan na malakas ng Diyos. Ay minsan nakakalungkot. Kung alin pa yung nasa loob ng church, ng mga congregation, sila nagkakagatan. Sa bagay, kahit ang panahon ni Pablo, sinabi niya ang bagay na yan, sapagkat yung mga nasa loob din ng iglesia, yung mga nasa loob din ng mga congregation, sila nagkakagatan. Galatians chapter 5 verse 15. Ngunit kung kayo ay magkakagat at magsasakmalan na parang hayop, maubos kayo. Hindi dapat mangyari yun. Nakakahiya. Lagi natin taglayin na si Jesus ay sumasa atin. At kapag lagi mo tinataglay na si Jesus ay sumasa atin, malayo ka sa paggawa ng masama. Kasi iisipin mo, lingkod ka ng ating Panginoong Jesucristo. Hello? Amen. Diba? Kaya ano sabi doon? Kung kayo mag-iibigan, makikilala kayo mga alagad ni Kristo. Hindi sinabi doon, kung kayo mag-iibigan, kayo magiging alagad ng simbahan, ng congregation, no ano pa mang samahan. Kundi napakaliwalag na sinabi doon, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ni Kristo. Hello? Amen. Ano mga kasadya, tutulog na yata kayo Hindi po. Mabilis ba? Now, ang sabi doon, may dalawang klase ng pag-ibig sa sanlibutan ito. Kaya hindi natin minsan maunawaan ang bagay na yun sapagkat pinagsasama natin.
Yung pag-ibig natin sa sanlibutan at yung pag-ibig na maka-Diyos at maka-Kristiyano. Dapat alam natin yan. Ha? Tandaan natin na ang pag-ibig na makasanlibutan ay hindi makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Subalit ang pag-ibig na maka-Diyos at maka-Kristiyano, ito ang gate pass mo at gate pass ko papunta sa langit. Wala ka malakas sa Diyos. Hallelujah! Glory to God!